Injustice. Dahil sa tema po na ito, papasok tayo kung paano yung mga sinulatan ni Pedro ay ipapamuhay na ngayon yung kanilang bagong pagkakakilanlan sa harapan ng madla. Sila ngayon ay lalabas na. At naalala nyo, sa last na pag-aralan natin, yung kanilang identity ay may kinalaman doon sa threefold office ni Christ. Ito ay may kinalaman sa kanilang pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Sila ngayon ay tumatayo bilang maharlikang bansa, the royal priesthood. Sila ay may kinalaman sa pagiging propeta ng Panginoong Hesukristo kung saan sila ay tagapagdala ng mensahe ng Ebanghelyo. At ngayon dito na masusubok ang mga katotohanan ito. Sila ngayon ay lalabas na upang ibahagi o i-apply ang katotohanan ito. Kaya pwede niyo po akong samahan na basahin sa 1 Peter chapter 2. Ang text po natin ay 30 to 25, pero babasahin po muna natin yung mga paunang bahagi. Sabi ni Pedro, pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan, o sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ang mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos, na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong hangal. Mamuhay kayo ng tulad sa taong malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang kapatiran, matakot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Sa bahaging ito mga kapatid, hanggang sa chapter 3, papasok tayo sa tema ng pagpapasakop. Ngunit iba yung larawan ng submission na ating makikita dito. Dito sa text natin, pagpapasakop sa pamunuan bilang mga mamamayan, bilang mga Kristiyanong mamamayan. Pangalawa, sa verse 18, mamaya ito yung ating second point, ito yung pagpapasakop ng servant sa kanyang amo. Sa chapter 3 naman, may encounter natin yung pagpapasakop ng asawang babae sa kanilang mga asawang lalaki, and in some sense, ganun din ng asawang lalaki. At yan din, pagkasunod yan, makikita din natin ang mga mananampalataya ay meron din pagpapasakop sa bawat isa. Ito ay refleksyon ng nalala niyo, pinag-aralan natin sa Pilipos, kasama ito sa pagpapakumbaba o sa humility. Dahil tayo nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, yung pagpapasakop na ito ay larawan ng pagpapakumbaba ng Panginoong Hesukristo. Sa madaling salita, sa pag-aaral po natin ngayon mga kapatid, inaatasan tayo ng Panginoon na magpasakop sa mga taong itinalaga niya sa ating buhay upang mamuna sa atin, at dapat natin itong igalang o irespeto, pero hindi upang sambahin. So, yung pag-aaralan natin is patungkol sa mga magistrate, sa government. Dito tumukoy si Pedro ngayon. Pero ang sinasabi niya dito, yung pagpapasakop na ito, hindi ito hahantong sa pagsamba. Sinabi yan ng ating confession na tanging ang Diyos lamang, yung supreme Lord ng lahat. Now, this submission, mga kapatid, is, again, sinabi ko kanina, related sa kanilang new identity. Therefore, unique po ito. Yung pagpapasakop na ito ay unique sa mga mananampalataya. Dahil kung ito man po ay humantong sa persecution or suffering, kung ito man ay humantong doon, mas lalong maipapakita nito ang kanilang pakikiisa kay Kristo. Kung paanong si Kristo din mismo ay dumanas ng matinding pag-uusig. Kaya't mahalaga po itong tema na ito bilang kapahayagan ng ating pananampalataya, hindi lamang sa loob ng iglesyang ito, kundi sa harap ng publiko at ng mga pamunuan. Sa mensahe po natin sa umagang ito, pwede nyo pong makita dyan sa ating handout, na ang pagiging matuwid sa mata ng pamahalaan at sosyudad ay katibayan ng paghahari ni Kristo sa ating komunidad. So, napakalaking encouragement dito, lalo kanina binasa doon sa ating gospel reading, yung Isaiah 53. At napakaganda dahil in-apply ito ni Pedro maging sa kanilang sitwasyon sa sosyedad, sa mga dumaranas ng kapigatian.
Alam natin na ang pagliligtas na ginawa ng Panginoong Hesukristo, bagamat pangunahin ang ating kaluluwa, ang ating estado sa harapan ng Diyos, ito ay may implikasyon sa physical na kaharian o sa physical realm. Now, tingnan po natin, sa Old Testament, kaya na binanggit natin sa ating ensayo, ulitin ko po muna, ang pagiging matuwid sa mata ng pamahalaan at sosyudad ay katibayan ng paghahari ni Kristo sa ating komunidad. Sa lumang tipan po, mga kapatid, makikita natin na ginaganap ng Diyos ang kanyang mga layunin sa pamamagitan ng mga itinalaga niyang otoridad. Halimbawa po, sa Proverbs, sinabi doon na ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon. And even unbelievers, sa Jeremiah 3 beses binanggit na ibinigay ng Diyos ang lahat ng lupain sa kamay ni Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia, na kanyang lingkod. At ibinigay rin sa kanya ang mga hayop ng parang upang maglingkod sa kanya. So, ibig sabihin, hindi supreme yung isang hari. Ang Diyos ang nagtalaga sa kanya sa posisyon na yun at kinakasangkapan siya ng Panginoon para sa kanyang mabuting layunin. At ganito yung kaisipan na gustong dalhin natin dito sa verse 14. Na ang layunin, ang pangunahing layunin ng pamahalaan is to suppress evil. It is para puksain ang kasamaan at i-encourage ang paggawa ng mabuti. Hindi ba ito rin yung the same na mensahe ni Pablo sa Romans 13, na ang pangunahing gampanin ng otoridad ay para sa kaayusan at kapayapaan ng sosyedad. Kaya karugtong dito nakadugtong yung parusa at gantimpala. Yung merong parusa sa gagawa ng masama, ito yung mga criminal offense, at meron ding gantimpala para sa mga gagawa ng mabuti at magsusulong ng kapayapaan ng sosyedad. Now, itipayin po muna natin mga kapatid, sa verse 13, anong uri ng pagpapasakop ang tinutukoy dito ni Pedro? Nung sinabi niya na magpasakop kayo sa pamahalaan, anong uri ng pagpapasakop ito? Hindi po ito blind submission sa isang emperor o sa isang hari na maglilid sa isang emperor worship. Now, ayan ang sistema sa Roma na ang tanging hari lamang sa kanila at tagapagligtas ay ang Caesar o ang emperor. Nakalagay yan sa kanilang mga coin o sa kanilang barya. Ang tanging hari lamang at tagapagligtas ay ang emperor. Pero yung submission, na tinutukoy ni Pedro dito mga kapatid, ay hindi hahantong doon sa ganong uri ng pagsamba. Hindi ito blind submission sa emperor. Hindi rin ito mga kapatid na pang sariling interest. May mga submission na nagpapasubmit, pero ito ay sa pansariling interest, hindi po ganon, or self-promotion. At hindi rin po ito submission kung saan makakompromise ang pananampalataya ng isang Kristiyano na magdadala sa kanya sa isang makasalangang gawain o sinful act. Tinukoy po sa verse 16, kung susundan niyo po yung inyong mga Biblia, sa verse 16, tinukoy ito ng pagpapasakop ng isang taong malaya. Napakaganda nung word na ginamit dito ni Pedro, pagpapasakop ng isang taong malaya. Isang taong malaya saan? Sa pang-aalipin ng kasalanan. And now, dahil sila ay nakaranas ng liberty na iyon, they are now free to serve beyond doon sa mga human institution na meron sila. Ngayon, ang pinaglilingkuran nila ay ang Kristong Hari. Ang kanilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung Supreme Lord and King na nagtalaga ng mga pamunuan na ito. Sa Old Testament, na pag-aralan natin, every Tuesday, meron silang liberty o yung Jubilee year, the 50th year, at doon ay mapapalaya at isasauli sa mga slaves yung kanilang ari-arian at mapapalaya sila. The same concept na gustong ipahayag sa atin dito ni Pedro, na yung kalayaan na meron tayo ay maipahayag natin sa mundong ito. Yung pagiging malaya sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Now, isa pang bagay na makikita natin dito, nilinaw din ni Pedro na ang kanilang pagpapasakop sa pamahalaan, whether ito ay sa emperor o sa mga gobernador,
Ang kanilang pagpapasakop sa kanila na itinaguyod ni Kristo ay pagpapasakop din sa Diyos. Ito ay kalooban ng Diyos sa kanila. Gusto ko pong malaman niyo, mga kapatid, na yung submission din o yung pagpapasakop na ito ay hindi po passive. Hindi ito passive na submission, kundi ito po ay aktibong pagpapasakop na nagsusulong ng Ebanghelyo. Malalaman natin mamaya anong pinagkaiba nitong aktibong pagsunod na may kinalaman sa pagsusulong ng Ebanghelyo. Ang katuruan po na ito, mga kapatid, ay hindi exclusive sa kanila, kundi kasama tayo sa dapat na matuto dito. Tayo bilang mga mamamayan ng bansang ito. At sasabihin ko po sa inyo, ang pinaka-best na mamamayan na meron dapat ang presidente natin ay ang mga mananampalataya. Kaya bilang unang punto po, ang katuwiran ng Diyos ay naipapakita sa ating matuwid na pamumuhay sa harap ng publiko. Ulitin ko po, ang katuwiran ng Diyos ay naipapakita sa ating matuwid na pamumuhay sa harap ng publiko. Kaya natin in-establish muna yung karakter at kaugalian na meron sa loob ng iglesia. Dahil ito ay mag-bleed out o ito ay magkakaroon ng expression sa kung paano tayo mamuhay sa labas. Sa verse 13, 14, again, basahin po natin, pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan, o sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ang mga masama at parangalan ang gumagawa ng mabuti. Now, alam niyo po ba mga kapatid na ang madalas na bintang sa bayan ng Diyos, maging sa lumang tipan, ay kaaway ng otoridad? Sa Ezra chapter 4, ang mga Jews ay nire-rebuild yung temple, nag-gather yung mga tao at nagsumbong kay King Artaxerxes na yung mga tao na iyon, na iyong tinulungan ay binibuild ulit yung city, yung wicked at rebuilding na city. At trend sa iyon, Haring Artaxerxes, ganun ang turing ng bayan o ng sosyudad sa bahay ng Diyos. Sila ay mga laban o kaaway ng otoridad. At ganun din sa Acts. Diba, ang lagi nilang bintang sa mga mananampalataya, ito ay threat o ito ay kaaway ng emperor. Ito ay sumisira ng kapayapaan ng lupa. Pero makikita natin mga kapatid, ang lahat ng ito ay ginagawa nila upang hanapan sila ng butas. Sinisiraan, gaya ng ginawa kay Pablo. In the same exhortation, it is sa verse 12. Now perhaps, yung mga tao, bukod dyan, kagaya ng ginawa sa mga apostol, gusto rin silang kaladkarin sa korte. At alam niyo po ba, marahil natutokso na sila sa ganitong kaisipan. Dahil yung kanilang allegiance ay kay Kristong Hari at siya yung pinakamataas na hari, wala na silang pananagutan dito. At siguro mas maigi na lang na mag-withdraw na lang tayo palayo dito sa society. Dumayo na lang tayo, mag-escape na lang tayo, yung escapism na tinatawag. Maaaring matokso sila dyan dahil hindi naman talaga si Caesar ang tunay na hari. Or, dahil malaya na tayo, gamitin natin itong kalayaan na ito para mag-alsa, para mag-rebelde sa pamunuan. O gamitin natin ito para gumawa ng masama. Pero ang ganda nung sinabi ni Pedro sa kanila, be subject to them. Even ito ay yung mga pagan authorities. Whether ito ay an ungodly emperor, whether kay Claudius or kay Nero. Because after all, in-establish ni Pedro at in-establish din ni Pablo sa mga mananampalataya na walang ibang supreme king and emperor kundi ang Panginoong Jesucristo. Now, hindi po ito madali. Lalo kapag ikaw ay merong bukasyon, ikaw ay nagnenegosyo sa panahon nila, ikaw ay nagtatrabaho, hindi ito madali sa kanila dahil maaari silang dumanas ng panggigipit. Maaaring nararanasan niyo yan sa inyong katapatan, sa inyong mga bukasyon, whether sa negosyo, o sa paaralan, o sa mga trabaho, ay daranas kayo ng mga panggigipit dahil sa inyong identity sa pagtayo sa Panginoong Hesukristo at sa Kanyang
ebanghelyo. At mas challenging po itong hamon ni Pedro sa kanila. Alam niyo po kung bakit? Dahil kagaya ng binanggit natin kanina, yung pagpapasakop na ito ay aktibo. At nakikita natin dito na ito ay nangangailangan ng pagtutumbas ng mabuti. Hindi nangangailangan na magkompromiso o hindi nangangailangan na gantihan ng masama, kundi pagganti ng mabuti. At ito yung kalooban ng Diyos sa kanila. Ang tinutukoy po dito na paggawa ng mabuti ay hindi simpleng pagsunod sa batas. Mga kapatid, it goes beyond yung mga mere legal compliance. Hindi ito simpleng pagsunod ng batas, ito'y nagagawa even ng mga unbelievers sa kanilang panahon. Ang tinutukoy po dito ni Pedro ay mga gawaing may kinalaman sa pagsusulong ng kapakanan ng isang bansa at ng bawat mamamayan nito. At ito ay expression sa kung paano nila ipamuhay yung ebanghelyo. Naalala niyo yung sabi ng Panginoong Hesukristo sa Philippians 2 na huwag unahin yung pansariling interes, kundi yung interes ng ating kapwa. And the same principle na gustong may apply ni Pedro. Kung bakit sinabi doon to reward yung good is to encourage na unahin yung interes ng ating bayan at ng mamamayan nito. Kaya sabi sa verse 14, dapat parangalan ito. Duty ng pamahalaan din na i-encourage sila at rewardan yung kanilang mga good works. After all, mga kapatid, pagdating sa good works, ang pinaka-excellent, alam naman natin, ang nakakagawa ng good works sa harapan ng Diyos, ang excellent ay ang mga mananampalataya. It reminds me dun sa story ni Joseph and Daniel. Familiar kayo doon sa book ng Genesis, even sa book ng Daniel, ay yung kanilang pananampalataya at matuwid na pamumuhay, even sa gitna ng tukso, sa persecution, ay ginagantimpalaan ng Diyos sa kamay ng mga namumuno. Hindi ba ganun ang nangyari kay Joseph? Siya ay naging kanang kamay. Ganito din ang nangyari kay Daniel at sa kanyang mga kaibigan na binigyan sila ng pabor ng hari dahil sa kanilang matuwid na pamumuhay at pananampalataya. Pagdating po sa verse 15, ang sabi dito, sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos, dahil sa paggawa ng mabuti, ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong hangal. Kita niyo yung layunin ng Panginoon dito upang patahimikin ang kamangmangan ng mga taong hangal. Mamuhay kayo ng tulad sa taong malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang alipin ng Diyos. Kaya itong paggawa nila ng mabuti, sabi dito ang magpapatikop sa kanilang mga masasamang akusasyon laban sa bayan ng Diyos. Para yung palumpong doon ng hukom, alam niyo yung palumpong o sa English yung gavel, yung pinapalo ng judge. At every time na pinatap o pinapalo niya yun, ay nag-order yun ng silence. At ganito sinasabi ni Pedro yung pamumuhay ng mga mananampalataya. Dahil yung good works nila ay nag-go beyond sa good works ng isang tao, which is commendable hindi lamang sa mata ng Diyos, kundi sa harap ng madla. Ang mga good works na ito ay nagpapatikom o nag-o-order ng silence sa kanila. Dahil nagpapakita ito ng katuwiran ng isang tunay na hari. At ito po mga kapatid ay nakaugat sa kanilang pagiging malaya kay Kristo. Pero paalala ni Pedro dito na ang kalayaan ito ay hindi kalayaan na gumawa ng masama o gantihan ng masama ang isang masama. Kung gamitin nila ito sa masama, nararapat lamang talaga ang kaparusahan. Di bang sabi ni Paul sa Romans 13, if you do wrong, be afraid, because yung authorities, they bear the sword. They are servants of God para i-implement itong justice na ito. Now, kung kaya sa verse 17, ito na yung punto ni Pedro sa kanila. Isang punto at utos
Ang sabi ni Pedro, igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang kapatiran, matakot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Ang banal na takot ay sa Diyos. Kaya, again, hindi natin sinasabi na yung submission na ito is leading sa emperor worship. Dahil ang banal na takot ay sa Diyos. Siya ang tunay na hari ng lahat. At ang pag-ibig ay sa kapatiran bilang katuwang sa pagsunod na ito. Tandaan natin mga kapatid, mamaya ito po, isa sa implication natin na yung sa pagsunod o pagpapasakop na ito ay katuwang ninyo ang iglesia. Katuwang nila ang kanilang mga kapatid. Ang sabi ni Pedro, pag-ibig sa kapatiran, tanong sunod, paggalang sa hari at sa lahat ng tao ay tinalaga ng Diyos sa ating buhay. Because after all, lahat ng tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Ito ay nangangailangan at papakita din sa atin ng pagpapasakop sa bawat isa. Now, bilang hamon po sa unang punto na ito, ay ganito natin tingnan ang ating sitwasyon bilang mamamayan ng bansang ito. Ang pamahalaan ay tinalaga ng Diyos sa ating bansa at ang mga taong iyong nakakasalamuha ay pagpapala ng Diyos sa iyo upang palaguin ka sa mabubuting gawa. So yung good works na resulta ng iyong kaligtasan, again, sa mga bago po na nakarinig dito, ang good works ay hindi para sa iyo upang ikaw ay maligtas. Pinaliwanag ito kanina ni Deacon Ed na walang maliligtas sa pagsunod sa kautusan. Ngunit sinasabi rin natin na hindi ibig sabihin nito na wala lang puwang yung good works o yung mabubuting gawa sa isang Kristiyano. Hindi. Ito po ay resulta ng kaligtasang tinanggap mo sa Panginoong Hesukristo. Kaya dito tayo lumago na yung good works na ito ay hindi lamang sa loob ng pamilya, hindi lamang ito sa loob ng iglesia, kung hindi ito ay hanggang o umaabot sa ating komunidad at sa ating pamahalaan, sa ating bansa. Yan ang layunin ng Diyos, na tayo ay lumago sa mabubuting gawa. Kaya ikaw nawa ay magpursige at huwag mo i-take for granted yung pagiging mamamayan mo ng bansang ito. Ito ay tinitake for granted kapag tayo nagiging pabaya at passive sa ating bukasyon. Dinidemand din yung excellence sa isang mananampalataya na siya ay mag-excel sa kanyang bukasyon. Parte yun ng paghahari ng Panginoong Hesukristo at na magkaroon ng pagkakataon na maiusad niya ang Ebanghelyo. Huwag din natin ganapin yung ating kalayaan na magdudulot sa isang aktibong rebellion. Kapag mayroong active rebellion, it is as if nare-reject kung ano yung inordain ng Diyos sa isang bayan. At ito ay kagaya ng binanggit natin kanina, may parusang resulta. Halimbawa, kung nawa makita ng mga mananampalataya na sinaslander nila yung politiko na hindi nila sinusuportahan o sinisiraan nila. Hindi ganyan yung bilin sa kanila ni Pedro. No? Huwag nilang slandering. Slandering nila rather yung emperor. Again, do not use liberty as a cloak for licentiousness. Isa rin to sa dapat ma-mortify. Yung kung meron na involved sa bribery, sa mga padulas, kung halimbawa kung gusto nang mabilisan, tapos lalagyan yung otoridad, yan ang isang bagay na ayaw ni Pedro. Ito ay good as pagsalungat o pagrebelde doon sa justice o sa righteousness na gustong ipakita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga in-institute na otoridad. Pagbebenta ng boto, sa mga ganitong uri ng aktibidad ay hindi na makakita ito sa mga mananampalataya sapagkat kinokorap nito yung katuwiran at justisya ng Diyos. Mga kapatid, ang mga Kristiyano ay hindi lamang law-abiding citizens. They also honor, support, and pray for their leaders.
Diba, kung sa loob ng iglesia, sa ating prayer items, pinipray natin yung ating pastor, ating mga tagapanguna, na sila ay palakasin pa ng Panginoon at i-supply lahat ng wisdom. And the same thing din, kung mababasa niya sa ating mga prayer concern, ay yung pananalangin sa ating pamahalaan. Mababasa niyo po yun sa ating bansa. Sapagkat itong ugali ng mga mananampalataya to honor, support, and pray for their leaders. And I believe ito po yung extent ng honor your father and mother. Hindi lamang sa magulang, sa mga tagapagturo, sa mga tagapanguna. Even yung mga otoridad na itinalaga ng Panginoon. So hindi lamang law-abiding citizen, and as much as possible, ang gusto ni Pedro mangyari dito ay gawing prioridad yung pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kaya nga, sobrang encouraging dahil yung dulo ng text na ito, in-apply niya yung Isaiah 53. Yung kalayaan na meron sa Panginoong Hesukristo, which is sa atin mamaya makikita dito sa ikalawang punto. No, karagdagan lang mga kapatid bago tayo magwakas dito sa unang punto. Itong Ebanghelyong pamumuhay at pagpapasakop, ay gusto ko pong makita ninyo para sa kapakanan. Una ng mga panlupang relasyon. Pangalawa, ng ating kapatiran. Pangatlo, sa susunod na henerasyon. Kaya kung makikita niyo po yung kanilang pagsunod, sa time na ito ng Roman Empire, yung kanilang pagsunod ay sinundan din ng mga susunod na mananampalataya. At hanggang ngayon nakikinabang tayo sa kanilang pagsunod. At yung matuwid na pagpapasakop natin mga kapatid, nakikinabang din dyan yung ating susunod na henerasyon. Hindi lamang yung ating mga pamilya, hindi lamang yung ating mga kapatid, kundi yung susunod na henerasyon. At ika-apat ay ang kapurihan ng Panginoon, Jesucristo. Di ba kaya mas bibigat yung lagi nating sinasabi na saan ka man mapunta, ibitbit mo yung pangalan. Hindi lamang ng Panginoong Jesucristo, kundi ng iyong mga kapatid. Now again, sa caveat, in case of spiritual compromise, when the state demands sinful behavior, tanggihan natin ito. Hindi ito yung submission na tinutukoy ni Pedro dito. Sa Acts, Peter and John disobey. Pinili nila na mag-suffer doon sa consequence, doon sa authority, dahil kahihiyan sa kanila yon. Kung tataliwas sila sa kung paano sila tinawag ng Diyos na i-enforce yung righteousness, and yet paparusahan nila ng mali ang isang tao, hindi ito ay kahihiyan sa otoridad. Anong sabi ng apostles doon? We will fear God rather than men. Now, sa ikalawang punto po, ang larawan ni Kristo ay ipapakita sa ating matuwid na pamumuhay sa gitna ng mga maling pagtrato. Sa verse 18 po to 20, may particular na grupo na tinukoy si Pedro. At ito ay mga slaves. Sabi niya sa 18, mga alipin, pasakop kayo sa inyong mga amo ng may buong paggalang sa Diyos. Hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi sa mapapagsik. Yung mga slaves po ay tinuturing sa kanilang lipunan na mabababa. Pero encouragement ito sa kanila. Alam niyo kung bakit? Dahil kahit sa kanilang abang sitwasyon o sa mababang sitwasyon, posible nilang mailarawan yung paghahari ni Kristo. At posible kahit kahit marginalized sila sa society, posible para sa kanila na may usad yung kaharian. Pero gusto ko pong i-note muna na yung ginamit dito ni Pedro na slaves o alipin ay hindi yung doulos na regular word sa isang slave, kundi ito ay household servant. Ito po ay household servant. And yung household, ito yung smallest unit ng society. At part ng household po ay master and servant, father and children, husband and wife. Kaya di ba kanina sinabi ko sa inyo, simula sa passage na ito, chapter 3,
may iba't ibang uri tayo ng larawan ng pagpapasakop na makikita sa pamunuan. Dito, slaves and masters. The next chapter, husband and wife, and then sa bawat isa. So, makikita natin that respect and submit to one another, and these things na pinag-uusapan natin ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagtindig sa Ebanghelyo. Ito yung goal ng Christian community. Ito yung goal ni Pedro dito. Na yung respect and submission ay magsimula doon sa household. However, marami pong mga household servant na dumaranas ng unjust and harsh treatment dahil nga merong social barrier. So dahil merong social barrier na ito, sila ay dumaranas ng mga pagtutuligsa. Kaya sinabi natin kanina, sila yung tinuturing na mabababa sa sosyedad. Pero alam niyo po, ang ganda nung rendering muna nito sa NIV, nitong verse 18. Ang sabi sa NIV, in reverent fear of God, submit yourselves to your masters. Na-render ito ng NIV, yung translation, na reverent fear sa Diyos. At consistent yun dun sa verse 17, di ba? Fear God, then honor the emperor. At dito sinundan niya yun. In reverent fear of God, submit yourselves to your masters. Ang Kristyanidad ay may kakaibang kaisipan sa kanilang sosyedad. Walang social barrier. Ito din yung diin ni Pablo sa Corinto, sa mga taga-Galacia, taga-Colosas, na sa Panginoong Hesukristo, lahat ay malaya. Walang social barrier, walang Greek, Jew, circumcised, uncircumcised, slave or free. In Christ, we are all one. And therefore, sabi ni Pablo doon, obey them with a sincere heart, not as people pleasers, but as bondservants of Christ, a freedman of the Lord. Hindi po in-endorse dito ni Pedro yung isang harsh na slavery. Hindi niya in-encourage yung harsh slavery dito, mga kapatid. Rather, ang tinutukoy at ang punto niya dito is yung peaceful submission. Even sa ganitong sitwasyon, ang mga mabababa sa sosyedad ay may pagkakataon na maipakita yung kanilang pananampalataya at yung katuwiran ng Diyos sa kanilang buhay. Ang dagdag pa ni Pedro dito, ito yung commendable. If he bears unjust treatment because of Christ, ito'y kalugod-lugod sa mata ng Diyos at ang kanyang habag at biyaya ay nakatuon sa kanila. Nagwakas si Pedro sa chapter na ito bilang kaaliwan sa kanila yung verse 21 to 25. At dito natin makikita yung gospel reading na binasa natin kanina. Ito ay Isaiah 53. At nilarawan si Kristo as the suffering servant. Paano kaya naging encouragement itong Isaiah 53 sa mga mananampalatayang ito na dumaranas ng unjust treatment? Ang Panginoong Hesukristo sa Isaiah 53, binanggit na kahit minsan hindi nagkasala, hindi gumanti ng masama laban sa kanyang mga kaaway. Sa gitna man ng pag-aalipusta sa kanya at kahit sa mukha ng kamatayan ay pinagkatiwala ng Diyos. Ipinagpasakop niya ang kanyang buhay sa Diyos. Para saan po ang pagtitiis na ito? Sabi sa Isaiah, dahil sa Kanya ipinataw ang ating mga kasalanan. At dahil sa Kanyang mga sugat, dahil sa Kanyang kamatayan, tayo ay gumaling at nagkaroon ng buhay. Tinis niya ang lahat ng ito upang tayo ay mapalaya sa tunay na umaalipin sa atin. Ito ay ang kasalanan at upang ang katuwiran ng Diyos ay magbihis sa atin. Napakalaking encouragement nito sa kanila dahil una sa lahat, pinaliwanag ni Pedro dito kung bakit sila tinatawag na mga malalaya. Na kung bakit yung pagsunod nila ay nanggagaling sa isang tao
malaya. Dahil pinalaya na siya sa kanyang mga kasalanan, sa pang-aalipin ng kasalanan, na kung saan ito ay nagdudulot ng pagrebelde sa kanyang otoridad. Kung isang tao ay rebelde sa Diyos, nagkakaroon ito ay may ekspresyon sa kanyang rebellion, sa kanyang kapwa-tao. Ang hindi kayang sumunod sa otoridad ng Diyos ay mabibigong sumunod maging sa otoridad ng tao. Ito ay larawan at ekspresyon ng kanilang pagrebelde sa Diyos. Pero naniniwala po ako mga kapatid na bagamat pangunahing larawan ito sa ating mga kasalanan, paano yung naging encouragement sa kanila? Hindi alintana ni Kristo ang ating mga pisikal na kahirapan. Hindi malayo kay Kristo yung pag-uusig at yung pagtrato sa kanila ng sosyudad. Ang Panginoong Jesus ay concerned sa lahat ng bahagi ng ating buhay na apektado ng kasalanan. Hindi lamang concern ng Panginoong Jesucristo sa ating kaluluwa, totoo yun, na tayong makalaya sa pang-alipin ng kasalanan sapagkat mayroong kahatulan, kundi ang Panginoong Jesus ay concerned sa lahat ng bahagi ng ating buhay, ng ating katawan na apektado ng kasalanan. Kung bakit ito yung ginamit ni Pedro na passage na sa pamamagitan ng mga sugat na tinamo ng Panginoong Jesucristo, ang mga mananampalataya ay gumaling. Hindi ito bago, abstract na pangunawa sa Kanya. Dahil sa Kanyang pagkakatawang tao, Siya ang perpektong pastol na nanangangalaga ng kanilang mga kaluluwa. Sabi ko sa verse 25. At may mga pamamaraan at daluyan ng biyaya upang ang Kanyang mga pangako at pagdamay sa ating kahirapan ay maipadama sa ating laman na ito. Whether it is through the church, through the means of grace na Kanyang inordain sa ating mga kapatiran, through the authorities God instituted, nalala nyo kanina pinag-aralan natin, may reward, ginagamit ng Diyos ang pamahalaan to reward His people, through the grace that is operating to all mankind, kaya ang sabi ni Pedro, honor everyone, dahil ginagamit niya rin maging ang mga tao at ang inyong mga kaibigan na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos upang iparanas niya yung kanyang biyaya at pagdamay sa ating mga kapighatian. And this suits our suffering. Hindi lamang, even yung kanilang suffering, hindi lamang emotional, even yung kanilang physical suffering. Sa ganitong paraan, mga kapatid, yung sinabi ni Pedro kanina doon sa unang point natin, honor everyone, love the brotherhood, emperor, fear the Lord, ay nagpapakita na sa lahat ng realm ay naghahari ang Panginoong Jesucristo. Ito yung tinuturo sa atin ni Brother Eze, na sa lahat ng realm naghahari ang Panginoong Jesucristo. At sa kanilang sitwasyon, sa lahat ng bagay na ito, heaven and earth ay ginagamit ng Diyos upang padaluyin ang kanyang biyaya sa kanilang namimighating sitwasyon. Mayroong Diyos na nakakaalam ng bawat kaganapan sa ating buhay. Siya ang may hawak ng bawat araw at maging ang mga pangangailangang pisikal ay kanyang ipinagkakaloob ayon sa kanyang mabuting layunin at karunungan. Now, bilang paalala po muna, hindi fatalistic si Peter dito. Kundi pinapakita niya dito na yung mga suffering, ito ay inevitable sa buhay ng isang mananampalataya. And in one way or another, alam ko na ang bawat isa sa atin ay nakaka-identify sa Panginoong Jesucristo through the sufferings na meron tayo. At sa bawat bukasyon na meron kayo. Sa mga paggigipit na nagaganap sa inyo. Sa mga pagkukompromisong natutok sa kayo. Ang lahat ng ito ay hindi
hindi waglit sa isip ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, kundi bilang mabuting pastol. Alam niya ang lahat ng ito. Ito ay kanyang nasa sa isip. Because we are still in this fallen and not yet consummated world, we're still experiencing its groaning. But we must endure it for the sake of Christ and our brothers. After all, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang buong otoridad ay nasa Kanya. So yung katuwiran ay pinapamuhay natin sa otoridad, kung bakit meron silang earnest at masikap na pamumuhay ng matuwid, ay dahil ang Panginoong Jesucristo ay naghahari. At tiyak yung kanyang paghahari sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay sa pag-advance ng Ebanghelyo. Merong passage sa Old Testament na kay Isaiah 49. Even kings ay magiging foster father, queens ay magiging nursing mother sa bayan ng Diyos. Ang sinabi doon, the picture is parang they will be footstool or they will lick yung dust under their feet. It is because all authority is under the Lordship of Christ. Kung bakit encouragement sa kanila that despite suffering, despite pagiging na-marginalize sila sa society, merong trajectory o merong pupuntahan yung kanilang pamumuhay ng matuwid. Hindi yun fatalistic. Talagang mag-suffer tayo dahil si Christ nag-suffer. Hindi, mag-suffer tayo dahil sa likod ng suffering, si Kristo ay nagtagumpay. Si Kristo ay naghahari. Si Kristo ay namumuno sa lahat ng realm, sa lahat ng kaharian. Kung kaya't hamon po sa atin, na tingnan natin ang ating pamumuhay bilang mga public servants. No, hindi public servant, nakagaya ni Brother Luis, na hindi tayo na hindi simple empleyado ng gobyerno, kundi public servant ng Panginoong Jesucristo. So kung ikaw ay public servant ng gobyerno, ng bansang ito, at public servant ka din ng Panginoong Jesucristo, tingnan natin ang mga sarili natin bilang mga lingkod ng Diyos. Kagaya ng binanggit ko kanina, ang pinaka-best na citizen dapat ng bansang ito ay mga mananampalataya. Kung ikaw ay empleyado o may-ari ng isang negosyo o isang mag-aaral, ikaw yung pinaka-best sa field na yan. Dahil ikaw yung pinakamalayang tao. Nakakasunod sa kautusan at patas ng Diyos. Kaya tinatawagan tayo ni Kristo na sa bawat bukasyon ay gawin nating oportunidad na salaminin ang kanyang katuwiran at maipahayag ang Ebanghelyo. Naalala ko lang, may naging kausap ako dati na dating kaibigan. At sobrang nag-struggle siya sa work and full of compromise yung kanyang naging life. Because later on, sinabi niya sa akin na lately na lang nalaman ng kanyang mga ka-office mate na siya ay mananampalataya. Naging passive yung kanyang pamumuhay bilang Kristiyano. Whereas ang sinasabi dito, bilang professing Christian, whereas sinasabi dito ni Pedro, ng isang tunay na Kristiyano ay mayroong aktibong pagsunod. Sa panahon ng mga maling pagtrato, daigin natin ito ng kabutihan. Mas fight back with good, love and pray for your enemy. Anong sabi ni Paul sa Romans, sa letter niya sa Romans? By doing good, you will heap burning coals upon your heads. Sa paggawa ng mabuti. Ito yung ginagamit nating sandata para puksain yung init ng kanilang ulo, yung kanilang maling pagtrato. Now, gusto ko magwakas sa case na ito. Sa early 2nd century po, si Pliny, na isang gobernador ng Pontus, ay sumulat kay Trajan, na emperador ng Roma. At ang
ang sulat po na ito ay tungkol sa kung paano nila, sa word natin ngayon, kung paano nila pinagtitripan yung mga Kristiyano. Kung paano daw nila tinutuligsa yung mga Kristiyano. Sabi ni Pliny, kapag may Kristiyano silang dinakip o inakusahan itong Kristiyanong ito, meron daw silang paraan para malaman iyon. Kailangan nilang manalangin sa Diyos ng Roma, magpakita ng respeto dun sa estatwa ng emperador, lumuhod doon, at magsabi ng masasama tungkol kay Kristo. Kung gagawin nila yon, papaalisin na sila. Sige, pwede na kayo umuwi. Pero sabi doon ni Pliny na yung mga totoong Kristiyano daw ay tumatangging gawin yun. May mga nagsasabing mga Kristiyano, pero pagdating doon sa ganung sitwasyon, umaatras at ginagawa yung mga pinapagawa na yun. At sabi ni Pliny, napatunayan niya na hindi pala totoong Kristiyano yun. Kasi sabi ni Pliny, yung mga totoong Kristiyano daw, tumatangging gawin yun. Dahil naniniwala sila kay Kristo at hindi sila sumasamba sa ibang Diyos. Natuklasan din po ni Pliny na ang Kristiyano ay nagtitipon tuwing umaga para umawit ng mga himno para kay Kristo. At alam niyo po, tuwing madaling araw, nakikita nila na nagre-recite sila ng oaths and vows nila. Diba sa hapon, mamaya, meron tayong oaths and vows. Yung covenant na reading natin. May ganun yung ginagawa nila tuwing madaling araw. At yung laman yung naririnig nila nare-recite daw, ay nangangako silang mamumuhay ng matuwid sa harapan ng madla. Hindi gagawa ng krimen, hindi gagawa ng pandaraya, hindi gagawa ng kahalayan, hindi gagawa ng pagnanakaw o pagpatay. Yun daw yung kanilang nire-recite. At pagkatapos daw noon, sila ay sabay-sabay na kumakain. At kapag kinumpronta daw sila ng officer, nung kinumpronta sila ni Pliny at sabi ko, sige magsiuwi na kayo. Ang ginagawa ng mga Kristiyano, umuwi agad. Kapag sinabi sa kanila ng tumigil, sila yung tumitigil. Kung pinapakita dito, sabi pala ni Pliny, report na kay Trajan, wala akong makitang mali sa mga taong ito. Naalala niyo yung Panginoong Kristo? Sa kabila ng mga unfair trials na ginawa sa kanya nung sabi ni Pilato, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Pinapakita din sa sulat na ito na kahit anong paninira ng mga tao sa kanila, walang makitang mali sa kanilang pamumuhay. Sa time po nila, half of the population ay slaves. Pero alam niyo po ba na yung ebanghelyo ay umusad? Nagkaroon ng influence sa kanilang mga masters dahil sa kanilang pamumuhay. Sila yung naging karwahe ng ebanghelyo, ang mga mabababang tao ito upang yung ebanghelyo ay umusad. Diba sabi ni Paul yun sa Corinthians, nasan yung mga matatalino, yung mga matataas? Ang ginagamit niya ay yung mga abang tao ito. Nawa mga kapatid, bilang pangwakas na hamon sa ating pamumuhay, again, ang ating matuwid na pamumuhay hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi maging sa harapan ng ating madla. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na humahamon sa amin. Ang matuwid na pamumuhay ay hindi exclusive sa loob ng church, kundi ito ay sa lahat ng dako, sa kung paano kang maghahari sa lahat ng kaharian, sa lahat ng reino. Ganun ang implikasyon sa paghahari ng bawat mananampalataya o bayan. Kaya tulungan niyo kami na ang pag-uusad ng inyong ebanghelyo at ng inyong kaharian ay hindi lamang maging merely lip service sa amin, kundi ito ay makita sa kung paano kami makitungo sa aming bansa at sa aming kapwa-tao. Kami, Panginoon, ay may hina sa aspetong ito. Kung kami man ay dumadaan ng pagtuligsa, panggigipit at suffering, yung maging kaalwan sa amin ang aming identity na meron na kay Kristo.
maging kaalawan sa amin ng mga pangako ng Ebanghelyo at ang mga pamamaraan ng biyaya na iyong itinalaga. Kami, Panginoon, ay umaasa na ang aming pamumuhay ay magpuproduce ng mahalimuyak na samyo ng Ebanghelyo upang ang mga tao ito, ang aming bansa, ang aming mga tagapanguna ay sumuko sa Panginoong Hesukristo at gampanin ang kanilang tungkulin sa kung anong orihinal na itinalaga sa kanila ng Diyos. Ito ay magsimula sa mga mananampalataya, sa mga taong inahin ninyong matuwid, na may kakayanan na mamuhay ng matuwid sa harap ng tao. Salamat po. Gabayan niyo po kami sa lahat ng bagay na ito. Samahan kami ng iyong Espiritu sa pamumuhay niyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.